Bakit parang ang dali nating magalit sa kapwa Pilipino? Bakit parang kapag magkaiba tayo ng opinyon, kalaban na kagad? Bakit parang mas marunong pa tayong magtanggol ng politiko kaysa rumispeto sa kapwa nating Pilipino? Mga kabalik, itong mga nakaraang buwan, ang dami nating napag-usapan tungkol sa korupsyon, anomalya, accountability at mga problema sa gobyerno. Mabigat, nakakapagod, nakakagalit. Pero ngayon sandali muna tayo. Reality check din to. Hindi lang gobyerno ang kailangan nating ayusin. Tayo rin. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi lang nanggagaling sa taas. Nagsisimula rin ito sa ugali, sa value, sa paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Noon meron tayo niyan respeto, bayanihan, delikadesa, palabra de honor, utang na loob na hindi ginagamit sa pang-aabuso, hiya na hindi kahinaan, kundi paalala na may dapat tayong panindigan. Malasakit na hindi pang content lang, kundi totoong tulong sa kapwa. Pero aminin natin, unti-unti itong nag-fade away. Parang napalitan ng yabang, galit, inggitan, panlalamang at bulag na loyalty sa mga taong hindi naman tayo kilala. Minsan, mas mabilis pa tayong manira sa kapwa Pilipino kaysa makinig. Mas mabilis tayong manghusga kaysa umintindi. Mas mabilis tayong kumampi kaysa mag-isip. At dito tayo dapat magising. Hindi ibig sabihin na kailangan pare-pareho tayo ng opinyon. Hindi ibig sabihin na kailangan iisa ang paniniwala natin. Hindi ibig sabihin na kapag hindi tayo magkasundo, kaaway na kita. Hindi ganon ang bayanihan. Ang tunay na bayanihan, kaya mong tumulong kahit hindi kayo pareho ng kulay. Kaya mong rumispeto kahit magkaiba kayo ng pananaw. Kaya mong makinig kahit hindi ka sang-ayon. Kaya mong maging makatao kahit galit ka. Diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kasi kung ang common goal natin ay maayos na buhay para sa pamilya natin, mas ligtas na bayan para sa mga anak natin, mas patas na sistema para sa ordinaryong Pilipino, then maybe we can start there. Hindi muna sa kung sino ang idol mong politiko. Hindi muna sa kung anong partido mo. Hindi muna sa kung sino ang pinaniniwalaan mo online. Magsimula tayo sa tanong, makatao ba ako? Marunong ba akong rumispeto? Marunong ba akong tumulong? May palabra de honor pa ba ako? May delikadesa pa ba ako? Kapag mali ang kampo ko, kaya ko bang aminin? Kapag tama ang hindi ko kakampi, kaya ko bang tanggapin? Kasi kung hindi natin kayang gawin yan, kahit sinong maupo, mahihirapan pa rin tayong umasenso bilang bayan. Hindi sapat na galit tayo sa korupsyon. Dapat ayaw din natin sa panlalamang sa maliit na paraan. Hindi sapat na gusto natin ang matinong gobyerno. Dapat matino rin tayo sa sariling tahanan, sa trabaho, sa komunidad, sa social media, at sa pakikitungo sa kapwa. Kasi ang bansa, hindi lang gobyerno. Ang bansa, tayo rin. At kung gusto nating bumalik ang pag-asa sa Pilipinas, kailangan ibalik din natin ang magandang ugali na minsan nating naging pundasyon sa pagiging Pilipino. Gaya ng respeto, bayanihan, malasakit, delikadesa, palabra de honor, empathy, pagkakaisa. Hindi ito luma ha, hindi ito corny, hindi ito pang elementary lang. Ito ang values na kailangan natin kung gusto nating buuin ulit ang bayan. Kaya mga kabalik, oo, patuloy tayong maniningil ng accountability. Patuloy tayong magtatanong, patuloy tayong magbabantay. Pero habang ginagawa natin yon, huwag natin kalimutan ang mas malaking laban. Ibalik ang pagkatao, ibalik ang respeto, ibalik ang malasakit, ibalik ang pagka-Pilipino. Dahil kahit gaano kabigat ang nangyayari sa bansa, hindi pa huli. Kung kaya nating magalit para sa bayan, dapat kaya rin nating magmahal para sa bayan. Kung kaya nating magkaiba ng opinyon, dapat kaya rin nating magkaisa sa iisang layunin. Isang Pilipinas na mas makatao, mas patas at mas may malasakit. Balik values, Mindshift Reality Check, Shift Network.